Genesis chapter 37. Si Joseph at ang mga kapatid niya. Sa Kanaan, tumira si Jacob, kung saan tumira ang tatay niya. Tapos, ito yung kwento ng pamilya ni Jacob. Nung 17 years old si Joseph, nag-aalaga siya ng mga tupa at kambing nila. Kasama niya yung mga kuya niya sa side ni Bilha at Zilpa na mga asawang lingkod ng tatay niya. Lagi niyang sinusumbong sa tatay niya yung masasamang ginagawa ng mga kuya niya. Mas mahal ni Jacob si Joseph kaysa sa ibang mga anak niya kasi matanda na siya nung pinanganak si Joseph. Ginawan pa nga niya ito ng mahabang damit na may manggas. Nung mapansin ng mga kapatid ni Joseph na mas mahal siya ng tatay nila, nagalit ang mga ito at di na nila kinausap ng maayos si Joseph. Isang gabi, nanaginip si Joseph. Nung kinuwento niya yon sa mga kapatid niya, lalo silang nagalit sa kanya. Sabi niya, "Alam niyo ba, nanaginip ako. Nasa bukid daw tayo, nagtatali ng trigo. Tapos, biglang tumayo yung tinali kong trigo. Yung mga tinali niyo naman, pumwesto pa ikot sa trigo ko, saka yung muko." So anong ibig mo sabihin? Maghahari ka tapos ikaw ang susundin namin? Tanong nila. Dahil sa kinuwento niyang panaginip, lalo pa silang nagalit sa kanya. Tapos, nanaginip ulit si Joseph at kinuwento niya ito sa mga kapatid niya. Sabi niya, "Alam niyo ba, nanaginip ulit ako. Nakita ko yung araw, buwan at saka 11 na stars na yumuko sa akin." Kinuwento niya din ito sa tatay niya, pero pinagalitan siya nito. Anong ibig mo sabihin? Palagay mo ba yuyuko kami ng nanay mo at ng mga kapatid mo sa'yo? Nagngit-ngit sa galit yung mga kapatid ni Joseph. Pero di nawala sa isip ni Jacob ang panaginip na yun. Binenta si Joseph at dinala sa Egypt. Isang araw, pumunta sa Shechem ang mga kapatid ni Joseph para pakainin at bantayan ang mga alagang hayop ng tatay nila. Sinabi ni Jacob kay Joseph, Puntahan mo yung mga kapatid mo sa Shechem. Nagpapastol sila doon ng mga alaga nating hayop. "Sige po," sagot ni Joseph. Sabi ng tatay niya, Umalis ka na at tignan mo kung okay lang yung mga kapatid mo at mga alaga natin. Tapos bumalik ka dito. Balitaan mo ako. Umalis nga si Joseph mula sa Hebron Valley at dumating sa Shechem. Habang naglalakad siya sa bukid, nakita siya ng isang lalaki at tinanong siya nito, Anong hinahanap mo? "Hinahanap ko yung mga kapatid ko na nag-aalaga ng mga hayop," sagot niya. Alam mo ba kung nasaan sila? Sabi ng lalaki, Umalis na sila dito. Narinig ko, pupunta daw sila sa Dotan. Kaya pumunta si Joseph sa Dotan at nakita niya doon ang mga kapatid niya. Malayo pa lang, nakita na si Joseph ng mga kapatid niya. Pero bago pa siya makalapit, pinagkaisahan na ng mga kapatid niya na patayin siya. Sinabi nila, Ayan na yung mahilig managinip. Tara, patayin natin siya. Tapos itapon natin siya sa tuyong balon. Sabihin na lang natin na pinatay siya ng mabangis na hayop. Tignan natin kung magkatotoo pa ang mga panaginip niya. Narinig sila ni Reuben. Kaya tinry niyang isave si Joseph. Sabi niya, Huwag natin siyang patayin. Ihulog na lang natin siya sa balon dito sa desert. Pero huwag natin siyang saktan. Sinabi niya ito kasi plano niyang iligtas si Joseph at iuwi sa tatay nila. Pagdating ni Joseph, persahan nilang hinubad yung damit niya na may mahabang manggas. Tapos, hinulog siya sa tuyong balon. Pagkatapos nun, naupo sila at kumain. May nakita silang grupo ng Ishmaelites. Galing Gilead. Yung mga camel nila ay may mga kargang pampalasa ng pagkain at mga ingredients na paggawa ng pabango na dadalhin sa Egypt. Sabi ni Judah sa mga kapatid niya, May mapapala ba tayo pag pinatay natin siya at tinago natin kung paano siya namatay? Ganito na lang. Ibenta natin siya sa mga Ishmaelites at huwag na nating saktan. Kasi kapatid pa rin natin siya. Kadugo natin yan. Nag-agree silang lahat. Pagdaan ng mga negosyanteng Midianites, hinila na magkakapatid si Joseph palabas ng balon at binenta sa mga Ishmaelites sa halagang 20 pirasong silver. Tapos, sinama siya ng mga Ishmaelites sa Egypt. Pagbalik ni Reuben sa balon,
Wala na dun si Joseph. Sa sobrang lungkot niya, pinunit niya ang kanyang damit. Bumalik siya sa mga kapatid niya at sinabi, Wala na dun yung bata. Ano nang gagawin ko? Tapos, pumatay sila ng kambing at nilagyan ng dugo nun yung damit ni Joseph. Dinala nila yung damit sa tatay nila at sinabi, Nakita namin ito. Damit po ba ito ng anak niyo? nakilala ni Jacob yung damit at sinabi, Oo, sa kanya nga ito. Pinatay at nilapa na mabangis na hayop ang anak ko. Sigurado akong nagkapira-piraso na ang katawan niya. Sa sobrang lungkot, pinunit ni Jacob ang suot niya at nagdamit siya ng sako. Patagal siya nagluksa para sa anak niya. Pinuntahan siya ng lahat ng mga anak niyang lalaki at babae para i-comfort. Pero hindi niya sila pinansin. Sabi niya, Magluluksa ako para sa anak ko hanggang sa mamatay ako. at hindi nga siya tumigil sa pagluluksa para sa anak niyang si Joseph. Doon naman sa Egypt, binenta ng mga Midianite si Joseph kay Potiphar na isa sa mga officials ng hari at kapitan ng mga guards sa palasyo.